Okay, middle check is complete. Pag inuga mo, wala naman. Okay, meron tayo ngayong gagawing Kevlar na active speaker guys. Ayan siya. At 250 watts. So yung kanyang model EON-12A. So 250 watts active speaker system. Ayan. So yan na yung ano niya, likod. So i-review muna natin. So nandito yung kanyang AC input. Mayroong fuse dyan. Yan, mayroong power switch, mayroong speak on terminal dito para sa link, or pwede kang maglagay ng speaker out. Yan. Tapos mayroong line out na para sa signal. Ay, signal ba? Tama ba? O tama, output para sa signal. PL ang gamit, or XLR female. Male pala. Yan. Tapos siyempre mayroong ano ba to? Mic 1. Kita ba? Hindi yata ano maklaro. Okay. Lumipat lang tayo ng anggulo kasi napansin ko parang madilim. At ang ingay. Ayan. So nandito na tayo sa line output. So PL at XLR male ang ginamit na terminal dyan para sa output. So mayroong auxiliary input, mayroong mic input, bali dalawa yan, mic 1 tsaka mic 2. Tama ba? Ayan, mic 1, mic 2. Ayan. Tapos mayroong kang selection dito na pwede kang mag-select ng mic or line. Ibig sabihin kung pwede kang maglagay ng input dito na source or kaya player, yan pwede. Kung mic, nakabaon. Kung line input naman, nakaangat. Ganon din yung mic 1. So syempre may kanya-kanyang volume. At andito yung kanyang treble bass control, auxiliary gain. Tapos ito yung pinaka master volume. Yan. Tapos siyempre may Bluetooth. Yan, may Bluetooth. Nandito yung kanyang MP3 volume. So pinaka main volume niya. Yan. Okay, yan yung kanyang likod guys. So. At yung harap, ayan, i-picture na lang natin, ipa-plus na lang natin sa screen. Okay. So mamaya yung loob i-review din natin. Ayan, pag-usapan muna natin yung issue nito. So dinala na to nung nakaraang gabi. Gabi na nga yun. Ang problema daw, minsan gumagana, minsan wala. Ayan, biglang, minsan naman habang ginagamit, biglang namamatay. O kaya naman, ayaw talaga mag-on. Ayan, so inisip nila parang mayroon lang daw maluwag. Or may naglo-lose. So chinek up ko na to. Dinala na nga dito, ano yun, urgent, kailangan nilang gamitin daw agad. Sabi ko hindi yan magagawa ng madalian kasi may lost connection nga. So pagka ganito kasi medyo matagal ang trabaho dahil ano yan siya, kalimitan mga SMD type ang mga ginamit na parts dyan. Yan. So sabi ko ibalik na lang kung talagang ano, hindi nila gagamitin. So ngayon binalik na. At ito gagawin na natin. Yan. So yun, plug in muna natin para makita natin. Hindi ko lang alam kung magpa-power on pa to. Kasi nga nagluloko yung power. Testing na lang natin. Okay, so i-plug in natin. Plug in. Ayun, may power na siya. Dali nga. So ngayon may power siya, naka-on na pala siya. Yan.
Pag nag-power siya, wala naman daw ibang issue. Okay naman, running naman lahat. Kasi nga, ano ba daw to? Bago pa lang. Gusto nga sana nilang ibalik sa sealer, kaya lang matagal yung proseso. Kaya dito lang sa atin pinagawa. Ayan. So sa ngayon may power siya. Ayan, mukhang power natin ulit. Ayan, meron siya oh. Ayan. Pag inuga mo, wala naman. Okay, so ano, buksan na lang muna natin. Okay, ayan. So ito guys, yung loob nya. Ayan. So ano yung transformer nya. So i-plus ko lang sa screen guys yung picture niyan. So siyempre 220 ang input. So ang ano nya, ang output sa secondary para sa amplifier ay 41 volts 041. So 18 018 ang sa tone control, kasama na yung sa mga yan sa mic section. Tapos siguro sa Bluetooth 0 volts 10 volts. Yun yung kanyang output voltage sa transformer. Ayan. At ito maganda yung ano guys, maganda yung pinaka main board para sa amplifier. Repairable siya oh. Kumbaga hindi pa siya SMD type ang mga ginamit na piyesa dyan. Ang SMD type lang yung nasa tone control, itong section na to. Yan, tone control tsaka sa mic section. Ganon din sa Bluetooth, malamang yun sa Bluetooth. Okay, so yun yung kanyang loob. At ang capacitor na ginamit ay, tignan natin kung ilang volts at ilang UF. Ayan, 3,300 by 100 volts. Uy, di pala makita. 3,000 by 300 100 volts, dalawa. At nandito yung kanyang ano ba to, ito na yung regulator ng para sa tone control. So kulang 15 volts ang ginamit, 7915 saka 7815 ang ginamit sa kanya. Tapos yung output ng amplifier ay yan 1941 at 5198 lang naman pala ang ginamit na output. Bali 4. Ayan, 4. So dalawang sipa at dalawang hila. Ayan, sabihin. At nandito nilagay na yung resistor at capacitor para sa tweeter. Ayan. Tapos ang ginamit na speaker ayun. Ayan guys, so ilawan nga natin. Ayan. So syempre Kevlar 300 watts 8 ohms ang nakalagay. Yung tweeter, silipin din natin yung tweeter. Ayun, T200 ang model nya. So 200 watts din na Kevlar din syempre. Okay, so malamang instrumental yung speaker na yan. Yan, KPA ang model nya, KPA-1230. Yan, at plastic molded yung ginamit na casing nya. Okay, so yan yung kanyang loob at labas. Yan. Much later. Okay, so subukan nga natin ulit. Yan, meron na siya. Okay. Yan guys, tayo muna natin. Yan, pag testing ko kanina, biglang nawala ng power. Ayan siya. Yun, wala ng power. Tapos ang una kong ginawa doon, din ako nag check dyan.
ang unang ginawa ko, at tinanggal ko na lang tong ano. Tinanggal ko na lang yung mga pin na to o yung mga terminal na yan, tapos inipit ko siya ng long nose. Ayan. Tapos binalik ko lang. Ayan. So yun kasi ang una kong suspect, baka mayroong nagkarwas. Ay, karwas. Yun, baka mayroong nag-loose dyan. Kaya yun, obserbahan muna natin ulit. Tinamnil ko muna siya ng ilang piraso. Si sound check natin. Ayan. 2,000 years later. Okay, so kanina ko pa siya inobserbahan. So okay naman na, hindi naman siya namamatay. Pero obserbahan pa rin natin para mas sigurado. Yan. Okay, middle check is complete. Treble check. Okay, bass check complete. Okay, yan, tapusin na natin to. Okay, so okay naman na. Kanina pa namin inobserbahan na mamatay. So hindi naman, okay naman na siya. Hanggang sa nagsawa na nga lang kami kaka music kasi kinonik natin sa Bluetooth. Okay, so okay na yan. So tutornil ko na lang yan, tapos obserbahan pa rin natin para malaman kung garantisado na or hindi na siya magloko. Okay.